Kabanata 5871. Wealth York. Kumunot ang noo ni Harvey. Direktang ina po ba siya, o kamag-anak lang? Direktang ina po siya, pero pangalawa lang siyang anak. Kahit na, dahil sa napakalaking reputasyon niya at sa katayuan niya sa Aidnar Temple. Marami siyang kapangyarihan sa dulong bahagi. Mas mahalaga, narinig kong hindi nagpapaapekto si Wealth sa mga patakaran kapag gumagawa siya ng mga bagay. Hindi rin siya natatakot sa batas o sa martial arts. Siya ang tipo ng tao na gagawin ang lahat para makamit ang kanyang mga layunin. Kung lalabanan mo ang taong ito, Sir York, dapat kang mag-ingat, kahit na may kahanga-hangang martial arts ka. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi lamang ang bagay sa mundong ito. Tumango si Harvey bago tiningnan ng mas detalyado ang mga pahina. Batay sa impormasyon, kapwa si Rao at ang kilalang disipulo ng Aidnar Temple, ang direktang ina po ng pamilya York sa dulong bahagi, si Wealth, ay mga hindi pangkaraniwang tao. Matapos mapag-isa ni Harvey ang maraming puwersa sa dulong bahagi, lumitaw ang Aidnar Temple at Evermore. Masyadong malaking pagkakataon na ito sa puntong ito. Sana nag-iisip lang ako ng sobra, bulong ni Harvey sa kanyang sarili. Bam! Biglang bumukas ang pinto sa mismong sandaling ito. Isang duguan na figure ang natisod papasok sa silid. Automatikong tumingin sina Harvey at Romana, at nanigas. Si Ernie ito, ang tagapagsalita ng pamilya Surrey ay nabasag ang ulo sa harap ng napakaraming tao. Ano bang nangyayari? Lumapit si Harvey, at muling ikinabot ang sirang kamay ni Ernie. Iligtas mo si Arya, Sir York. Masama ito. Talagang masama ito. Mukhang miserable si Ernie. Wala kaming magawa ni Arya, kaya naglakad-lakad kami sa balkonahe. Bigla na lang, pinilit ni Miley na uminom si Arya kasama si Young Master York. Hindi naman close si Arya sa kanya, kaya tumanggi siya nang hindi nag-iisip. Pagkatapos noon, agad na inutusan ni Miley ang kanyang mga tauhan na kumilos. Paano, nakakuha siya ng ibang mga tauhan? Ang bawat isa sa kanila ay nakakatakot na magaling sa pakikipaglaban. Agad silang kumilos bago sinabi na tatawag ako ng kahit sino. 3 minuto lang ang binigay nila. Kung hindi ko magawa, maiisip ko na lang kung ano ang mangyayari sa kanya. Hinila ni Miley si Arya papasok sa deluxe room gamit ang buhok. Maingat na ipinaliwanag ni Ernie ang buong sitwasyon na may nakakatakot na ekspresyon. Hinila si Arya papasok sa deluxe room. At binigyan ka ng 3 minuto para tumawag ng tao. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa pinto sa kabilang bahagi ng koridor. Nagbago ang ekspresyon ni Romana. Papunta sila sa iyo, Sir York. Hindi namin alam kung sino, pero ang tao sa deluxe room ay malamang na isang makapangyarihang tao. Okay lang. Dahil may nag-imbita sa atin ng magalang, walang dahilan para tumanggi, di ba? Bumukas ang pinto ng elevator nang makarating si Harvey sa deluxe room. Lumabas si Dutch mula sa elevator, at nakasuot ng casual na damit. Matapos makita ang ekspresyon ni Harvey, mabilis na sumunod si Dutch. Mula sa kanyang malawak na karanasan, masasabi niya na nasa problema si Harvey sa isang sulyap lang. Sa oras na iyon, nasa loob ng deluxe box. Makikita ang isang mukhang may sakit na figure na nakasuot ng robe sa loob. Wala itong iba kundi ang nangungunang disipulo ng Aidnar Temple at ang direktang inapo ng pamilya York sa dulong bahagi, si Wealth. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak, at dahan-daw ang sinisip-sip ito habang sinusuri si Arya sa tabi niya gamit ang malamig na ekspresyon. Naglaro na siya sa mga babaeng agad na tumatalon sa kanyang mga bisig, at mas interesado siya sa mga taong lubos na tumatanggi sa kanya. Ang pagsakop sa mga babaeng tulad nito ay magiging isang masayang laro para sa kanya. Bukod dito, bilang ika-5 babae ng pamilya Surrey ng Luster Tribe, si Arya ay may mataas na katayuan. Masiyahan si Wealth sa ilang araw na kasiyahan kung mahawakan niya ang isang babaeng tulad niya. Ano ba ang sinusubukan mong gawin, Miley? Malamig na tumingin si Arya kay Miley. Mayroon kang Aidnar Temple sa iyo, ngunit hindi ka bingi o bulag. Dapat mong malaman na ang pamilya ay iba na ngayon.
Naiisip mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga aksyon? Talaga bang iniisip mo na mapoprotektahan ka ni Stephen? Tumawa si Miley matapos marinig ang mga salita ni Arya. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ang pamilya ay iba na ngayon, pero ako rin. Ngayon, may kapangyarihan na akong lumaban sa iyo. Paano kaya ito? Wala nang mangyayari kung susunod ka kay Young Master York ngayon, pero kung hindi, natatakot akong hindi na makikita ng pamilya mo ang liwanag ng araw pagkatapos nito. Tumingin si Arya kay Miley na may malalim na titig. Hay, bakit mo naman tatakutin ang isang magandang babae na tulad nito? Pinaglaruan ni Welt ang alak sa kanyang baso. Isang malamig ngunit miserable na kagandahan. Anong kawili-wili? Noong una, gusto ko lang malaman ang pangalan niya, pero ngayon, gusto ko lang malaman kung paano siya sisiga. Mas lumalaban siya, mas nasasabik ako. Mabilis na ininom ni Welt ang kanyang alak bago itinapon ang walang laman na baso sa lupa. Alam kong hindi ka masaya tungkol dito. Paano kaya ito? Kung luluhod ka sa harap ko, hahayaan kitang umalis. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Welt. Ayan na, ganito ang ginagawa ni Young Master Welt. Gustong-gusto niyang tapakan ng mga matigas na babaeng tulad nito. Gustong-gusto niyang durugan ang kanilang pagmamataas ng paunti-unti. Hindi lang sila magagalit, pero marami sa kanila ang yayakap sa kanyang pantalon sa huli. Masama ang tingin ni Miley kay Arya. Mas napupuot siya sa kanya kaysa kay Harvey. Hindi kailanman kailangan niyang magsakripisyo ng kahit ano, pero nakakuha siya ng higit sa lahat ng ibinigay ko. Imposible, ngumiwi si Arya matapos marinig ang mga salita ni Welt. Nasa kabilang silid si Sir York. Hindi kanya hahayaang makatakas dahil dito. Oh, ganun ba? Tumawa ng masama si Welt. May ibang naglakas loob na tawagin ang sarili niya ng ganyan sa harap ng pamilya York sa dulong bahagi. Gusto ba niyang mamatay o ano? Mahal kong prinsesa, iisa lang ang lalaking pinaglilingkuran mo. At iyon ay ako. Lumapit si Welt bago itinaas ang baba ni Arya. Walang hiya ka, sigaw ni Arya. Sinampal niya si Welt sa mukha bago natisod pabalik. Nagsanay din siya sa martial arts, at hindi siya kasing galing pero medyo maliksi pa rin siya. Paano mo nagawa iyon, Arya? Sigaw ni Miley. Hindi nagalit si Welt, at dinilaan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay nagpakita ng matigas na titig kay Arya. Ang angas mo pala, ha? Babae, mas malakas ang suntok mo, mas malakas ang pagyari ko sa iyo mamaya. Sige, suntukin mo ako, para sumaya ka, sisiguraduhin kong babawiin ko ang ginawa mo. Malamig na tumingin si Arya kay Welt bago kusang sinampal muli siya. Nahawakan ni Welt ang kamay ni Arya ng napakabilis, pagkatapos ay sinampal siya ng walang tigil. Ang kanyang mukhang parang malambot ay tuluyang namamaga, at may dugo nang lumalabas sa kanyang bibig. Talagang walang hiya si Welt, pero hindi rin gaanong nakakatakot ang kanyang lakas. Oh, nasaktan ka ba? Isang masamang ngiti ang lumabas sa mukha ni Welt. Tara na tayong lahat. Kumaway siya ng kamay, hudyat sa dalawa sa kanyang mga tauhan na hawakan ang mga kamay ni Arya habang tinatakpan ang bibig nito gamit ang sulok ng marmol na mesa. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang sinturon na may masamang tawa. Bam! Sa mismong sandaling iyon, sinipa ang pinto. Dalawang gwardya sa likod ng pinto ay lumipad, at may marka ng sampal sa kanilang mga mukha, at bumagsak sila sa lupa, na nanginginig, kulang ng lakas para bumangon muli. Agad na naantala ang pagnanasa ni Welt, at automatikong tumingin siya sa likod. Nakita si Harvey sa harap ng pinto, nakatingin ng malamig. Sino ka ba? Paano mo nagawang sirain ang kasiyahan ko? Basagin ang mga binti niya at ipakain siya sa mga isda. Senggal ni Welt. Ang kanyang mga salita ay puno ng hangarin na pumatay. Agad na lumala ang ekspresyon ni Harvey. Ano bang klaseng basura ang taong ito? Hindi lang siya nagpipilit kay Arya, pero pinaplano pa niyang ipakain siya sa mga isda. Talagang wala siyang batas. Ginawa niya pa ito sa isang kilalang tao tulad ni Arya. Mula sa ibang pananaw, dapat ay walang takot siya para gawin ang ganitong bagay. Narinig mo ba iyon, bata? Babasagin mo ba ang sarili mong mga binti?
O gusto mo bang tulungan ka namin? Dalawang lalaki na nakasuot ng suit ang lumapit at pinag-crack ang kanilang mga leeg, na tumingin sila kay Harvey na puno ng galit sa kanilang mga mata. Nakasuot ng suit ang dalawang lalaki pero parang hindi naman talaga kasya sa kanila. Nakataas ang ulo nila at nakakasilaw ang tingin nila. Kahit sino pa ang tumingin, halata namang mga dalubhasa sila. Pero kahit na, ang tingin ni Harvey ay sapat na para manginig sila, parang naligaw sila ng malamig na tubig sa taglamig. Kusang umatras sila, pero mas mabilis si Harvey. Nang akmang gagawa na sila ng kung ano, biglang nasa harap na nila si Harvey. Hindi nagatubili si Harvey, dahil balak nilang samantalahin si Arya, ay agad niyang hinawakan ang ulo nila at binagsak sa marmol na mesa. Paralisado ang dalawang dalubhasa sa sahig, wala ng lakas para lumaban. Nakakagulat ang nakita, napahinto ang ibang lalaki na nakasuot ng suit, at nag-iingat na nakatingin kay Harvey. Pak! Mayabang na sinampal ni Welt ang puwet ni Arya bago humarap kay Harvey at ngumiti. Ganoon lang kadali ang pagpatay mo sa mga tauhan ko. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Dapat ba akong matakot sa iyo ngayon? Lumuhad ka, at maaari kong isipin na hindi kita pagpira-piresuhin, malamig na sabi ni Harvey. Gusto mo akong lumuhod? Nagpakita si Welt ng hindi kapani-pani walang pagkamuhi. Tumingin siya kay Miley, tapos ngumiti. Tama ka, Miss Miley. Ang lalaki ng kapatid mo ay talagang may talento at matapang. At dahil doon, mas nakaka-interes siya. Sabihin mo nga, hindi ba magiging masaya at kapana-panabik kapag binasag ko ang mga binti niya at pinanood siyang makipaglaro sa babae niya? Ha. Tumawa ng malakas si Welt, ang mga sinabi at ginawa niya ay puno ng kapalaluan at kawalan ng takot. Sana kaya mong magsalita ng ganyan mamaya, sabi ni Harvey. Hindi ako magaling maghambog. Ang kamao ko ang pinakamalakas kong sandata. Base sa pagpatay mo sa 2 tauhan ng walang kahirap-hirap, magaling ka siguro sa martial arts. Dapat mong malaman, lahat ng martial arts ay nagmula sa iba't ibang sekta. At ako, si Welt, ay kabilang sa Eidnor Temple. Ipapakita ko sa iyo ang golden shield na aking natutunan. Malamig na tumawa si Welt, tapos tumuntong sa lupa. Bang! Isang mahinang gintong liwanag ang lumabas sa katawan niya. Ang liwanag ay parang gintong kampana, at nagbabago sa pagitan ng katotohanan at pantasya. Ito ang isa sa mga ipinagbabawal na galaw ng Eidnor Temple, ang Golden Shield. Nagulat si Miley. Talaga bang natutunan ni Young Master York ang Golden Shield? Sigaw niya, na nanginginig ang boses. Sinasabi ng mga alamat na ang mga nakakapag-master nito ay hindi matatalo. Kahit na hindi sila Diyos ng digmaan, makakalaban pa rin sila tulad ng isa. Ang mga gumagamit ng Golden Shield ay hindi kailanman matatalo. May alam ka pala, nang aasar si Welt, pero hindi lang iyon ang tanging bagay. Hindi lang ang Golden Shield ay hindi matatalo, may nakamamatay din itong kapangyarihan. Kabanata 5875. Malamig na tumawa si Welt, at tumuntong siya sa lupa, tapos sumugod kay Harvey, na napapalibutan ng gintong liwanag. Sabay-sabay na lumipad ang mahinang figure ng isang gintong kampana. Malinaw na kahit sino mang ordinaryong dalubhasa ay masasaktan ng gusto kung hindi sila mamamatay sa atake. Na-master na niya ang Golden Shield. Nagulat si Miley. Kaya pala sinabi ni Mr. Stefan na sa 3 malalaking templo, ang Eidnor Temple ang may pinakamalakas na suporta at lakas sa pakikipaglaban. Hindi ka panipaniwala. Malakas si Harvey, pero, bang! Bago pa matapos ni Miley ang sinasabi niya, sinipa ni Harvey sa ulo si Welt. Goo! Agad na lumipad si Welt, at tumama sa malaking mesa sa likod niya. Natabunan ng mga pagkain at mga labi ang buong katawan niya, sobrang gulo niya. Nagpupumiglas siya sa lupa, na desperadong sinusubukang tumayo, pero hindi siya nagtagumpay. Biglang nanghihina ang lahat nang makita nila iyon. Paano niya nagawa iyon? Paano nangyari ito? Iyon ang Golden Shield ng Eidnor Temple. Maraming martial arts ang nagmula sa sekta. Isa rin siya sa pinakamalakas na disipulo nito.
Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Pero isang sipa lang ang kailangan para lumipad siya. Paano? Paano nangyari iyon? Ikaw, Front Palm. Galit na sumigaw si Welt, tapos hinampas ang kanyang kamay sa lupa para sa isa pang ipinagbabawal na diskarte bago muling sumugod kay Harvey. Bang! Agad na sinipa ni Harvey sa tiyan si Welt. Lumipad si Welt at tumama sa sofa, at nanginginig sa sakit. Mayabang siya. Nakakahiya dahil wala ng silbi ang kanyang ipinagbabawal na martial arts sa harap ni Harvey. Wala nang balak maglaro si Harvey. Mabilis niyang tinapakan ang tiyan ni Welt. Lumabas ang dugo at mga piraso ng laman mula sa bibig ni Welt, at gusto niyang tumayo, pero parang wala na siyang lakas. Kumalat ang lamig sa buong katawan niya. Isang hindi maipaliwanag na kaisipan ang pumasok sa isip niya, at tinitigan niya si Harvey. Bastard ka, sabi niya, nanginginig. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako napinsala? Pinsala, sampal. Lumapit si Harvey at sinampal si Welt sa mukha. Hindi lang iyon ang gagawin ko. Papahirapan kitang baliin ang sarili mong braso, at humingi ka ng tawad kay Miss Arya. Naiintindihan mo ba ako? Imposible, sigaw ni Welt, tinatakpan ang mukha niya. Ang pamilya York sa dulong bahagi ay hindi kailanman mapapahiya ng ganito. Sampal, sinampal ulit ni Harvey si Welt sa mukha. Sabi ko, humingi ka ng tawad. Naiintindihan mo ba ako? Napakagat ng ngipin si Welt, at namamaga na ang buong mukha niya. Talaga bang wala kang takot sa pamilya York, bata? Kung hindi ka titigil ngayon, kung gayon. Sampal. Wala nang balak tumigil si Harvey. Ilang beses ko ba dapat sabihin? Ang pamilya York, nauutol si Welt. Sampal, sampal, sampal. Mag-sorry. Matapos makatanggap ng mas maraming sampal sa mukha, napaikot ang ulo ni Welt. Sa wakas, may naintindihan si Welt York. Kung hindi siya susuko, papatayin siya ni Harvey York. Lumapit siya ng ilang hakbang, at napakagat ng ngipin, at yumuko. Pasensya na, Miss Arya. Nagkamali ako. Pakiusap. Gawing mabait ka at patawarin mo ako. Humingi siya ng tawad ng may paggalang, pero ang tingin niya ay may galit pa rin. Kailangan niyang tanggapin ang pagkatalo. Marami pa siyang pagkakataon para maghiganti kung makakaligtas siya. Wala bang halaga ang mga sinabi ko sa iyo? Mahinang ngumiti si Harvey. Kailangan mong ipakita ang katapatan mo. Lumuhad ka at baliin mo ang braso mo. Palalayain lang kita kung gagawin mo yon. Wala nang balak palayain si Welt ni Harvey. Plano niyang turuan siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Kaya naman malinaw niyang sinabi ang mga kondisyon niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad ni Welt ay malamang nagagawin din ang parehong bagay sa ibang tao kung hindi sila natuturuan ng maayos. Gusto mo akong lumuhad at baliin ang braso ko bilang paghingi ng tawad. Malamig na tumingin si Welt. Isa siyang binata. Maaari siyang umamin sa pagkatalo, pero hindi siya kailanman luluhod. Hindi siya nag-aalala na mapinsala, pero hindi rin niya kayang iwanan ang kanyang pagmamataas. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamahalagang bagay sa mataas na lipunan. Mas mabuti pang malaman mo kung ano ang makakabuti sa iyo, bata. Kung hindi, hindi ako mag-aalangan na mamatay kasama ang lahat. Hindi mo kailanman matatalo ang pamilya York. Dapat mong malaman na ang pamilya ay nagmula sa mga York ng Hong Kong. Ipinagmamalaki ni Welt ang sinabi niya. At ano naman? Kinuha ni Harvey ang isang name card at inihagis kay Welt. Babaliin ko ang braso mo bilang paghingi ng tawad. Hindi mo kailangang maghambog sa harap ko. Huwag kang magalit. Tawagan mo ang tao sa card. Tanungin mo siya kung maglakas loob siyang salungatin ako. Kumaway si Harvey kina Arya Surrey at sa iba pa, hudyat na umalis na sila. Plano mo ba akong takutin gamit ang isang card? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Iniisip mo ba? Sa wakas, nakita ni Welt ang pangalan sa card. Ang pangalan ni Queen York ay parang walang kapangyarihan. Pero para sa mga nakakaalam, ang pangalang iyon ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan sa mga York ng Hong Kong.
Ang mga taong may karapatang magkaroon ng ganoong name card ay tiyak na may natatanging katayuan. Mas mahalaga, nangangahulugan din ito na may magandang relasyon sina Harvey at Queenie. Nakita lang ni Welt ang kadiliman sa harap niya. Saan ba nagmula ang lalaking ito? Paano siya naging ganyan kagaling? Lumabas si Harvey, hindi pinansin ang gulat na ekspresyon ni Welt. Nang makarating siya sa elevator, narinig ang tunog ng mga buto na nababali. Isang kahangahangang tao si Welt, pero alam niyang wala siyang panama sa isang tulad ni Queenie. Hindi mahalaga kung anong uri ng relasyon ang mayroon sina Harvey at Queenie, pero sapat na yun para isipin ng iba ang kanyang napakalaking katayuan. Kung nagmula talaga si Harvey sa mga York ng Hong Kong, walang pag-iisip sa mga kahihinatnan ng pagsalungat sa kanya, agad na binasag ni Welt ang dalawang braso niya. Kinabukasan, maaga pa lang. Maraming bisita ang nagsidatingan sa labas ng No. 1 Villa ni Harvey York. 3 Rolls-Royce Phantom na walang plaka ang nakaparada sa harap ng pasukan. Isang matandang lalaki ang lumabas sa kotse nang may pagpipigil. Malinaw na hindi siya ordinaryong tao base sa mukha niya. Bumukas ang pinto ng isa pang kotse at si Welt York ay itinulak palabas. Basang-basa ang buong katawan niya. Gumapang ang mayabang na binata papunta sa pintuan at lumuhod. Nakatingin si Harvey sa mga footage ng surveillance sa sala na may kakaibang ekspresyon. Tumingin din si Roman Klein sa screen at naguluhan. Ledger York. Ngumiti si Harvey. Kilala mo ba siya? Iyon ang amo ng pamilya York sa dulong bahagi. Hindi gaanong kilala ang pamilya York sa dulong bahagi, at hindi rin sila gaanong sikat kumpara sa 4 na malalaking tribo. Pero dahil sa suporta ng mga York ng Hong Kong, naging pinakamisteryoso ang pamilya York sa paligid dito. Nag-aral si Ledger sa Aidnar Temple mula pagkabata. Pinakilos niya ang pamilya patungo sa mas mataas na antas matapos siyang maging amo nito. Ang kanyang katalinuhan at lakas ay hindi maunawaan ng mga ordinaryong tao. May mga tsismis na napakalakas din ng kapangyarihan ni Ledger, at tinawag siyang Underground Monarch ng dulong bahagi. Underground Monarch. Ngumiti si Harvey matapos ibaba ang kanyang kape. Ano naman ang ginagawa ng Underground Monarch dito? Narito ba siya para humingi ng tawad? O narito ba siya para maghiganti? Ngumiti si Romana. Base sa nakikita natin, marahil pareho. Dapat siguro tayong. Tumingin ulit si Harvey sa screen. Hintayin na lang natin. Para magsisisi siya sa mga nagawa niya. Pero hindi madaling magpapakumbaba ang isang taong nasa itaas sa isang outsider tulad niya. Nakikita mo ba? Inihanda niya ang lahat na parang narito siya para humingi ng tawad. Pero hindi siya mukhang taos-puso, marahil hindi sapat ang kanyang katapatan. Napahinto si Romana. Ano ang ibig mong sabihin? Tinuro ni Harvey sa screen. Kung siya ay taos-puso, dapat sana ay pinindot na niya ang doorbell at hinintay ako. Pero nakatayo lang siya roon. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Sinusubukan niyang papasukin ko siya. Gusto niyang igalang ko siya. Panalo ang lahat sa ganitong sitwasyon. Napahinto si Romana bago niya naunawaan ang paliwanag ni Harvey. Hindi mahalaga kung bakit narito si Ledger. Hindi ba niya naiintindihan ang posisyon niya ngayon? Bakit sinusubukan pa rin niyang kumilos na parang nasa parehong antas siya ni Sir York? Dapat ba tayong iwanan na lang natin sila? Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Ngumiti si Harvey. Kapag nagbago na ang kanilang pag-uugali, papasukin na natin sila. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay pinindot ang doorbell. Walang pakialam na binuksan ni Romana Klein ang pintuan. Kunwari ay hindi niya nakita si Welt York, na halos himatayan na sa kakaluhad sa labas ng napakatagal na panahon. Magandang umaga. Maaari ko bang itanong kung sino kayo? Tanong ni Ledger York habang nagpapakita ng bahagyang nakakatakot na ekspresyon. Pribadong ari-arian ito. Hindi tinatanggap ng may-ari ang mga estranghero rito. Kung walang mahalagang negosyo, dapat ko kayong pakiusapan na umalis. Paano mo nagawa iyan? Hindi napigilan ng isang taong mukhang butler na magsalita nang marinig ang mga sinabi ni Romana. Ang amo ko ay ang Underground Monarch ng dulong bahagi.
Paano naglakas loob ang isang babae mula sa villa na kumilos ng mayabang? Hindi ba alam ng mga taong ito na 3 oras nang nakatayo ang amo namin sa labas? Mabilis na kumaway si Ledger. Tama na, bantayan mo ang iyong kilos. Narito tayo para makipagkita kay Sir York, hindi para magkagulo. Pagkatapos, ngumiti si Ledger kay Romana. Magandang hapon, Miss Romana. Marahil ay hindi mo ako kilala, o nagkukunwari ka lang na hindi mo ako kilala. Hindi mahalaga, pinapakilala ko ang sarili ko. Ako si Ledger York, ang amo ng pamilya York sa dulong bahagi. Narito ako para makita si Sir York ngayon. May oras ba siya ngayon? Nagpakita si Ledger ng tila taos-pusong ngiti. Napabuntong hininga si Romana. Inaasahan na sa isang kilalang tao. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang magkakaroon ng ganoong komposisyon sa una. Naiwan si Ledger sa labas ng 3 oras. Pero nagsasalita pa rin siya ng kalmado. Hindi mahalaga kung nagkukunwari ba siya. Sapat na iyon para maipakita ang maraming problema. Ngumiti si Romana nang magsalita ulit siya. Si Master York. Sinabi ng may-ari ng bahay na tretuhin ko ang lahat bilang mga bisita. Oras na ng tanghalian ngayon. Kung hindi ka tatanggi, bakit hindi ka kumain kasama ng may-ari? Siyempre, hindi gaanong marangya ang mga pagkain, kaya sana ay hindi ka magreklamo. Bumantong hininga si Ledger. Magiging karangalan iyon. Gusto niyang pag-usapan kung bakit nakaluhod si Welt sa gilid, pero mabilis niyang nilamon ang mga salita niya nang makita niyang hindi man lang tumingin si Romana sa direksyong iyon. Kumaway si Ledger sa kanyang mga tauhan bago pumasok sa villa kasama si Romana. Di nagtagal, isinarado ang pinto sa likod nila. Nanginginig ang buong katawan ni Welt. Halos maubusan na siya ng lakas, pero hindi siya naglakas loob na gumawa ng biglaang kilos. Napalitan ng takot ang galit niyang tingin mula noong nakaraang araw. Pagkatapos ng lahat, kung hahayaan ni Harvey na tretuhin ang amo ng kanyang pamilya ng ganito. Kung gayon, wala siyang halaga. Napahamak siya. Sabay-sabay, dinala si Ledger sa hardin sa likod. Ang lugar na iyon ay nasa isang bangin ng Eden Mountain. May isang maliit na gazebo sa gilid ng hardin. Makikita ang araw at ang mga ulap mula roon. Ang mga karaniwang tao ay wala man lang karapatang manatili sa isang lugar na tulad nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. 2 maliit na upuan at isang mesa ang nakalagay sa gitna ng gazebo. May ilang pinggan din ang nakikita sa mesa. Napakakaraniwan ng mga pinggan, at walang kakaiba. May 2 plato rin ng kanin na may mga binhi ng lingga na nakakalat sa ibabaw. Napakasimple ng tanawin. Matapos marinig ang mahina niyang mga yapak, kalmado namang lumingon si Harvey York para tingnan si Ledger York. Tumigil ang puso ni Ledger nang makita niya si Harvey. Magandang hapon, Sir York. Master York, di ba? Perpektong oras. Kakain lang sana ako. Kung hindi ka tatanggi, maaari ka ring sumabay sa akin. Kumurap ang mga mata ni Ledger nang simulan niyang murahin si Harvey sa kanyang isipan. Ang bastardo na ito ay nagpapakita lang. Ngumiti siya matapos isipin ang layunin niya sa pagpunta rito. Wala naman akong gusto sa mga masasarap na pagkain. Matanda na ako. Kami, mga matatanda, gusto namin ang mga simpleng pagkain. Dahil inaanyayahan mo na ako, hindi ako mag-aalangan. Kumain si Ledger nang naupo sa mesa. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa tanawin bago ngumiti. Hindi ka ba natatakot na may lason ang mga pagkain? Base sa mga ginagawa mo, maaari mo akong patayin anumang oras. Hindi mo ugali ang paglalason ng pagkain. Pagkatapos ng lahat, hindi ka interesado sa isang maliit na tao tulad ko. Napakabait mo. Ikaw ang underground monarch. Maaari mong gawin ang gusto mo sa labas. Kung gusto mo, maaari mong ianig ang buong lugar sa isang hakbang lang. Magiging mahirap kang pakitunguhan. Ibinaba ni Ledger ang kanyang mga kubyertos. Ang aking mga kakayahan ay wala sa tabi ng sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang taong nagbaliktad sa mga York ng Hong Kong. Kilala mo ako, parang mausisa si Harvey.
Hindi, pero nahulaan ko. Bumantong hininga si Ledger. Ang pamilya ay isang sangay ng mga York ng Hong Kong. Natural na alam namin ang mga nangyari noon. Si Miss Queenie ang namamahala ngayon. Kahit na ang 10 pinakamayamang pamilya ay magpapakita ng respeto kapag binanggit ang pangalan niya. Isang taong may parehong apelyido, kalmadong ugali, at personal na name card ni Miss Queenie. Malinaw na ang pagkakakilanlan mo. Sa madaling salita, si Miss Queenie ang namamahala sa mga York ng Hong Kong para sa iyo. Kung gusto mo, ang pamilya ay sa iyo rin, di ba? Nagpakita si Harvey ng malalim na tingin kay Ledger. Hindi niya inaasahan na madaling malaman ni Ledger ang kanyang pagkakakilanlan. Pero normal lang iyon. Hindi magiging matagumpay ang pamilya York sa dulong bahagi kung hindi gaanong may kakayahan si Ledger. Masasabi na ang matalinong matandang Zorro ay hindi lang isang ordinaryong tao. Kabanata 5,900. Nagmamalabis ka, Master York. Ngumiti si Harvey York. Ang mga York ng Hong Kong ay palaging sa kanila. Pareho kami ng apelyido pero wala akong balak na makialam. Bukod pa rito, kung sakaling sasakupin ko, hindi lang uupo at manunood ang dating amo ng pamilya, di ba? Kinuha ni Ledger York ang kanyang kalahating nasunog na sigarilyo at sinindihan ito, at ngumiti ng malalim. Marahil ay hindi ka interesado. Pero, hindi lang dahil sa iyong mga interes nangyayari ang mga bagay-bagay. Kusang loob ang mga ito. May responsibilidad ka. Kung sakaling umakyat ka sa kapangyarihan, sana ay tandaan mo na ang pamilya York sa dulong bahagi ay nagmula rin sa mga York ng Hong Kong. Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga kubyertos at kalmadong nagtimpla ng tsaa. Nang magsimulang magkalat ang isang mahinang amoy, kinuha ulit ni Harvey ang kanyang tasa at nagsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mo ba akong itulak? Umiling si Ledger. Depende sa sitwasyon, panahon, at tadhana. Hindi kayang impluwensyahan ng isang simpleng amo ng pamilya na tulad ko ang mga bagay na iyon. Sinabi ko lang ito para malinaw ang aking layunin. Uminom ng tsaa si Harvey bago kumaway, hudyat na magpatuloy si Ledger. Tumingin si Ledger kay Harvey na may determinadong ekspresyon. Narito ako para magpakita ng katapatan. Sabay-sabay, narito ako para ipahayag na ang pamilya York sa dulong bahagi ay sa iyo na. Kung mayroon kang anumang gusto mong ipagawa sa amin, gagawin namin ang aming makakaya upang sundin ka. Halos maibuga ni Harvey ang kanyang tsaa bago magpakita ng kakaibang tingin. Mas mabuti kung hindi ka magbibiro tungkol dito. Binugbog ko ang batang amo ng iyong pamilya kagabi. Naiintindihan ko kung narito ka para ipaliwanag ang sitwasyon. Pero hindi ko ito maintindihan. Ang bastardo na iyon ay sapat na ignorante para salungatin ka, Sir York, paliwanag ni Ledger ng may katapatan. Sinabi ko sa kanya na pinapayagan lang siyang tumayo kapag nasiyahan ka na. Kung hindi, ang kapalaran niyang mamatay sa harap ng pintuan. Kung masama pa rin ang loob mo, gagawin ng pamilya York sa dulong bahagi ang aming makakaya para tulungan kang pagpupunitin siya. Naisip ni Harvey ang sitwasyon. Dahil lang ba sa kasangkot ako sa mga York ng Hong Kong? Iyon ay isa lamang sa maraming dahilan. Narinig ko rin ang nangyari sa Oasis. Ang dulong bahagi ay sa iyo na ngayon. Ang 4 na malalaking tribo at ang Wolven tribe ay naglilingkod sa ilalim mo. Bakit sasalungatin ka pa ng pamilya York matapos malaman iyon? Tanging isang maliit na bastardo tulad ni Welt ang gagawa ng isang bagay na ganito kamangmang, at iniisip na sapat na ang kanyang kakayahan dahil nagsasanay siya sa Aidnar Temple ng ilang taon. Ang ibang tao sa pamilya ay mapagkakatiwalaan. Ang mga salita ni Ledger ay tila napaka-sincere na kakaiba. Iniisip na ni Harvey na ibalik ang pabor sa pamilya York para kay Harlan Higgs. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin matapos makita ang pagpapakita ng katapatan ni Ledger.